Blessed morning po sa ating lahat po. Palakpakan natin ang Diyos po sa araw po na ito. Salamat po sa Diyos sa kanyang biyaya na nandito po tayo para magpuri at mag-aral ng kanyang salita po. At iniling ko po ang bawat isa po sa atin sa umaga po na ito na mag-focus tayo doon sa Word of God. Ito natin, yung puso natin, yung isipan natin, doon sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At I believe po na meron pong mensahe ang Diyos sa bawat isa po sa atin na nandito. Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Now, nandito na tayo sa huling bahagi ng ating pag-aaral dito sa series po natin na Refill. Okay. Meron pong meron pong parang sumikat na commercial dati, commercial ng kape, na ang tanong po ay ito, no? Para kanino ka bumabangon? Diba? Sumikat po yan. Actually, si Chinky Tan, may version dyan eh. Sabi niya, friend, para kanino ka bumabangon? Sabi niya, me, yung totoo, para sa mga bayarin. Sa mga bayarin daw kaya bumabangon. Okay. Pero, alam niyo po, kada umaga, no? Kada umaga, we are motivated for something or for someone. Marahil po yung ating pamilya, marahil po yung ating pangarap po sa buhay, kaya tayo bumabangon po sa buhay. Tama po ba? Every morning. Okay? Now, ang tao po, sila po ay nabubuhay dito sa mundo. Maraming tao nabubuhay sa mundo dahil meron silang kaisipan, meron silang pagkaunawa po sa mundo, sa buhay po nila. At ang tawag po natin doon ay yung worldview, no? Worldview. Kung paano mo naintindihan, naunawaan ang buhay mo, layunin mo sa mundo na ito. At marami pong tao, ang tingin nila, ang pananaw nila, meron tayong tinatawag na Christian worldview at meron din po tayong tinatawag na secular worldview o makamundong pananaw. Maraming tao, ang pagtingin nila sa buhay, pamilyar ba kayo dito? Kung saan ka masaya, yan ang layunin mo sa buhay. Meron bang ganyang, meron ba kayong kilalang tao o marahil ganyan po ang pananaw niyo po dati? Kung saan ka masaya, yan ang purpose mo sa buhay. Narinig niyo na po ba yan? Diyan ka masaya. Kaya yan ang sundin mo. Yan ang gawin mo. No? And yung iba naman po, ikaw ang magbibigay ng meaning ng buhay mo. No, ikaw ang magbibigay ng meaning ng buhay mo. May mga tao na gano'n. Parang they're looking for meaning at ang advice sa kanila ng mundo na ito, don't look for a meaning, but give meaning to your life. No? And iba naman is, there is no absolute truth. Wala talagang totoo. Kumbaga, wala talagang pinakatotoo. Kung ano ang tingin mong tama, yun ang tama. That's why maraming tao sa mundo tinamaan. No? Kasi kung ano ang sa tingin niya tama, yun lang ang sinusundan niya po. Pero this morning po, makita natin na ang common denominator nitong mga bagay po na ito ay yung salitang kaligayahan o kasiyahan. Tama? Bakit ka bumabangon? Bakit ka nagdidesisyon? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagpaplano sa buhay? Kasi maraming tao, ang tingin nila o ang dahilan nila is gusto kong maging masaya po sa buhay. Tama ba? Sino dito ang gusto maging masaya sa buhay? Okay, konti lang po. Yung iba po, gusto nila maging malungkot sa buong buhay po nila. Pero alam niyo po, yung kasiyahan ay hindi siya yung pinaka layunin ng buhay. No? Yung kasiyahan. Ang kasiyahan po ay produkto siya ng purpose mo sa buhay. Kaya yung kaligayahan. Kaya maraming tao, hinahabol nila yung kasiyahan, naghahanap sila, nagtatry sila ng maraming bagay para maging masaya. Pero at the end of the day, ay parang hindi pa rin sila masaya, hindi pa rin sila kontento. Meron isang tao sa Bible, ng pangalan niya po ay Haring Solomon. Okay. Ayan, hindi kita yung verse, no? Ang sabi po ng mga ngaral, no? Mga ngaral chapter 2, verse 1 and 2, sabi niya, sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay, sabi ni Solomon. Sinubukan niya daw, sabi niya, pero nakita ko wala rin itong kabuluhan.
kilala natin si Solomon, di ba? Si Solomon ay, sabi ng Bible, siya yung naging pinakamatalinong tao sa kasaysayan ng kanilang panahon, no? Ay marahil, baka mayroon pang maging matalino, pero ang sabi ng Bible sa atin ay siya yung pinakamatalinong tao. Pero sabi niya, sinubukan niya daw magpakasaya sa mga layo ng buhay, sa mga, ibig sabihin, sa mga gusto niyang gawin, pero nakita ko wala rin itong kabuluhan. Kamangmangan ang sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala rin kabuluhan. Grabe, no? And ano ba yung mga sinubukan ni Solomon? Tingnan niyo po, ang sabi ng Bible sa atin. Sabi niya, gumawa ako ng mga dakilang bagay. Sabi niya, nagpagawa ako ng mga bahay at nagtanim ng ubas. Nagpagawa ako ng mga taniman at tinataniman ko ng sari-saring puno na namumunga. Because dahil nga po siya ay hari, mayaman siya, ang ginawa niya, nagpatayo daw po siya ng mga infrastructure, no? At nagtanim daw po siya, siguro lahat ng mga pwedeng ma-discover na pananim, halaman man o prutas man, ay ginawa ni Solomon. Kaya marahil sa time ni Solomon, natikman niya na yung lahat siguro ng prutas. Meron siyang tanim, no? And nagtanim siya, nagpagawa siya ng mga buildings. And ang sabi ng Bible sa atin, bumili ako ng mga lalaki at babaeng alipin. At may mga alipin din ako na ipinanganak sa aking mga bahay. At ako ang may pinakamaraming hayop sa lahat na naging mayaman sa Jerusalem. Naging mayaman si Solomon, no? Marami siyang mga tauhan, marami siyang mga alipin. Ano pa po ang ginawa ni Solomon? Nakukuha ko ang lahat ng magustuhan ko. Ginawa ko ang lahat ng inakala kong magpapakaligaya sa akin. Nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko. Pero tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa atin. Pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Grabe, no? Parang nakakalungkot naman yung realization ni Solomon. Nagkaroon siya ng maraming bagay. In fact, sabi nga ng Bible sa atin, yung mga entertainer daw. Di ba tayo pumupunta tayo sa mga nagbabayad tayo ng ticket para umattend sa mga sikat na entertainer, di ba? Nung nakaraan nga, yung tawag dito, yung concert ng F4. Okay. Sino dito napuntan yung F4, di ba? Actually, di ba, ang mahal, no? 17K ang isa, no? Ang bayad. And alam niyo po si Solomon, lahat ng kilalang artist o lahat ng mga kumbaga entertainer, sila ang pumupunta sa bahay ni Solomon para lang alimin siya. Ganon siya ka-influensya, ganon siya kayaman, no? Pero ang sabi ng Bible sa atin, wala daw pong kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Parang here comes a man who gets what he wanted, pero ang sabi niya, wala daw pong kabuluhan. Ibig sabihin ng walang kabuluhan, parang yung sa English kasi is vanity. Vanity. Ang ibig sabihin kasi ng vanity is parang vapor. Yung nasiyahan ka sa mabilis na panahon lang. Panaglit na panahon lang. Sino dito nagkaroon ng bagong cellphone? Pag nagkaroon ka ng bagong cellphone, di ba? Parang saya-saya mo, excited ka, and-explore mo. Pero kalaunan, parang nawawala din. Yung excitement, yung parang ligaya mo doon sa material na bagay na yon. Tama? O sino dito ang, tawag dito, nung nag-asawa kayo, di ba, first time yung mag-asawa, ang saya-saya, tama po ba? Ha? Hindi po naging masaya. Pero nung kalaunan po, di ba, ano nangyari? Pasaya ng pasaya po, tama? Mas masaya, okay? Akala ko sasabihin natin, hindi na masaya eh, no? Lago tayo, katabi pa naman natin yung natin, today lang, no? Pero, the reality is this, no? Sometimes,
we are parang aiming, gusto natin magkaroon, na-experience yung mga bagay na ito. But the reality is, lahat ng bagay sa mundo na ito is vanity. Pansamantala lang, na mabilis lang mawala yung kaligayahan. In fact, sabi nga ni yung sikat na basketballista si LeBron James nung siya, by the way, si LeBron nasa Sixers na, no? Sabi niya nung nag-champion siya, mabilis lang daw. Parada sila ang saya niya. Pero after that, a week, wala na yung kaligayahan niya. Ibig sabihin, anong kulang doon sa mga bagay na yon? Ang kulang po nito is yung salitang purpose. No? Yung purpose, nawala yung purpose. Yung pinakalayunin ng kung bakit po siya nabubuhay. Kaya may tanong dito, no? Talaga bang nabubuhay tayo kasi may buhay tayo? O nabubuhay lang tayo kasi gusto lang nating mabuhay? No? Very personal question. Talaga bang nabubuhay tayo kasi punong-puno tayo ng buhay sa ating sarili? Pag gusto mo bang bumangon kasi talagang yung spirito mo, yung kahulugan ng buhay mo ay talagang buhay na buhay? O nabubuhay ka lang, bumabangon ka lang kasi gusto mo makasurvive sa mundo na ito? And that is the vital, yung factor ng salitang purpose. Layunin. Ano ba yung layunin mo sa iyong buhay? If you look around po, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, lalo na sa mga nandyan sa labas, no? Of course, tayo din naman. If we look around sa mga tao sa paligid natin, there's a lot of people, nabubuhay lang sila, nag-exist lang sila para makasurvive sa mundo na ito. Walang layunin sa kanilang buhay. No? Kaya nga, ang sabi po ng isang pastor o manunulat, sabi niya, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. The greatest tragedy, ang pinakamalalang trahedya daw po ng isang tao ay hindi daw po kamatayan, at kundi yung buhay na walang layunin, walang pupuntahan, no? Walang direksyon, walang kahulugan sa buhay. This is a very important it's a very important thing po sa buhay po ng tao, yung salitang purpose. Kaya ang title po natin this morning is Purposeful Living, no? Dapat magkaroon tayo ng purposeful living or ma-overcome natin yung purposeless life. Purposeless life, no? Napubulong na ako, Basta gano'n, no? Ibig sabihin, ang buhay ng tao parang paikot-ikot lang. Babangon ka, tatrabaho ka, mag-aaral ka, para tapos matutulog ka, magpapahinga ka, tapos babangon ka ulit, no? Paikot-ikot lang buhay ng tao. Pero, nawa po, sa bawat ginagawa natin, either ikaw ay nanay, ikaw ay estudyante, ikaw ay nagtatrabaho, o ano man po ginagawa natin, nawa po ay merong kahulugan po ang buhay po natin. Amen po ba? Kaya, ang sabi po ni Paul, sabi niya, meron din siyang struggle. Ang sabi niya, nagtanong din siya. Dumating din siya sa point na para bang nahati yung kanyang isipan. Sabi diyan, nahati ang isip ko sa dalawa. Ang mabuhay o ang mamatay. Sabi niya, gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Si Paul, dumating siya sa point na, Lord, kunin niyo na kaya ako. Pero parang, may purpose pa ako. Bakit ako nandito sa mundo na ito Si Paul, maliwanag sa kanya po. Maliwanag sa kanya kung saan siya pupunta pag namatay siya. This is yung sa piling ng ating Panginoong Kristo. At maliwanag din po sa kanya kung ano yung reason niya kung bakit pa siya mananatiling buhay. At anong reason niya? Ang sabi po dito sa 1:21, sapagkat para sa akin, sabi ni Paul, ang buhay ko ay para kay Kristo. Ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito dahil sa akin dahil makakapiling ko na siya. Si Paul, ang buhay niya po ay nakasentro po sa ating Panginoon Kristo. His life is centered in Christ.
Either yung buhay niya po dito sa mundo o at ang buhay niya pag namatay siya. Of course, yung kamatayan bilang isang Kristiyano ay hindi po katapusan. Ang kamatayan bilang isang Kristiyano ay pagsisimula ng buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, alam niyo po ba, sigurado niyo po ba na ang buhay niyo po ngayon ay nakasentro po sa layunin ng Diyos sa inyong buhay? Or we are just parang yung sinabi ni Solomon, chasing the wind. Para bang hinahabol mo yung hangin. Hinahabol mo yung hangin. Ibig sabihin, you are chasing for nothing. Or you are chasing, parang sumusuntok ka, humahabol ka sa wala. Wala ka talagang maabutan. Sino ba dito naghabol na sa hangin? No? Wala pa naman. Okay, wag niyo pong subukan na maghabol sa hangin kasi baka mapagkamalan po kayo. Okay? Pero ang tanong natin ngayon, lagi natin tinatanong ito, okay, kasi ang topic po natin is refill, no? At ang tanong natin is how to overcome a purposeless life. Paano ba natin mapagtatagumpayan yung buhay na walang patutunguhan, walang layunin? Okay? Number one po is we must anchor our life in Christ. Anchor your life in Christ. Nakaugat, nakaangkla, at ang pundasyon ng ating buhay ay si Kristo. Hindi man sa anumang bagay, no? Hindi sa sariling kalakasan, hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, hindi rin sa trabaho, hindi sa ginagawa natin. Bilang isang pastor, ang buhay ko po ay hindi nakaangkla sa pagpapastor o sa ministry, no? Dapat ang buhay natin ay nakaangkla po kay Kristo. At pag si Kristo po yung ating angkla, yung anchor ng ating buhay, ano man po yung sitwasyon natin, sa buhay po natin, panigurado po ay hindi tayo matitinag. In fact po, ang buhay natin dito ay mapupuno ng kaligayahan sa buhay. Either whatever your situation, pag ang buhay natin ay nakaangkla sa ating Panginoon Kristo, ano man sitwasyon natin, punong-puno ng ligaya at joy yung ating puso sa ating pananampalataya po. Amen po ba? Kaya yung purpose po dapat magsimula po kay Christ. No? Yung purpose begins with Christ before it is expressed through your calling. O yung ibig sabihin ng calling, yung ginagawa mo, dapat magsimula. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo po. Sabi niya, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Ano ba yung nangyari kay Pablo dito? Ano ba yung kanyang kalagayan, kanyang sitwasyon sa panahon po na ito? Ano yung kalagayan niya? Siya po ay nakakulong, no? Dahil si Pablo po ay nakaangkla yung kanyang buhay kay Kristo. Sabi niya, kahit yung kalagayan niya, nakakulong siya. Bakit siya nakakulong? Nakakulong po siya kasi sa pag-spread ng gospel, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And honestly po, kung tayo po ay ganon, ginagawa mo na yung mabuti, sumusunod ka sa Diyos, pero ganon pa rin nangyari sa'yo. Di ba? Kumbaga, di ba nasabi niyo na ba yun? Nasabi niyo na ba ito na kung kailan pa ako nagseryoso kay Lord, kung kailan pa ako sumunod sa Panginoon, doon pa ako na punong-puno ng problema, kung kailan pa ako binigay ko yung buhay ko sa Diyos, doon pa ako parang tinabunan ng mga pagsubok sa buhay, no? Pero si Pablo, kahit nakakulong siya, ang buhay niya po ay nakaangkla sa ating Panginoong Kristo. Hindi po sa kanyang sitwasyon. Amen po ba? Kaya yung identity at saka yung layunin ni Pablo ay hindi po nakaangkla sa kalayaan, hindi po nakaangkla sa komportableng buhay, hindi rin po nakaangkla sa success ng ginagawa niya, kundi ang buhay po ni Pablo ay nakaangkla po kay Kristo. Na kahit anong mangyari po sa buhay niya, kahit ano man po sitwasyon niya, is hindi po natitinag ang kanyang pananampalataya. Amen ba? Yung joy niya, yung purpose niya ay nanggagaling po sa Panginoon. Alam niyo po, malalaman niyo po ganito, no? Malalaman niyo po
na ang buhay niyo po ay nakaangkla kay Jesus? Pag meron kang pinagdadaanan sa buhay, pag meron kang pagsubok sa buhay, malalaman nyo na nakaangkla ang buhay niyo sa Panginoon, meron pa rin kayong pakialam sa iba. Meron pa rin kayong pakialam sa iba. Because sometimes, ganito nangyari sa atin. Well, puno-puno na ako ng puno-puno na ako ng problema, puno-puno na ako ng mga pressure sa buhay, puno-puno na ako ng responsibility. Alalahanin ko pa ba yung iba? No? Kaya si Pablo, malalaman natin na nakaangkla ang kanyang buhay sa ating Panginoon kasi meron pa rin siyang pakialam sa ibang tao at doon sa layunin ng Diyos, doon sa pinapagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Do you feel that sometimes? Na overwhelmed tayo ng problem natin and sometimes parang ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang makialam sa iba, ayaw mo nang makipag-participate sa gawain ng Panginoon. Possible kaya na ang buhay natin ay hindi po nakaangkla doon sa ating Panginoon Kristo. Okay? Now, ano pa po? Kaya ang buhay po na walang purpose, madalas nakasentro po sa mga temporary things. Ang buhay po na walang purpose ay nakasentro madalas sa mga temporal things. Kung ano yung mga bagay dito sa mundo na ito. No? Pero, ang buhay po na merong kahulugan, merong layunin po sa buhay, ay si Kristo po yung naging pundasyon sa lahat ng kanyang pagkatao at ng kanyang mga decision sa buhay. Kaya mahalaga po talaga ang purpose sa buhay. Bakit ka bumabangon? Ano ang dahilan mo kung bakit ka nagpapatuloy sa buhay po na ito? Okay? Ano ba? How to overcome a purposeless life? Number 1, anchor your life to Christ. Number 2 po is embrace your God-given assignment. Embrace your God-given assignment. Kahapon po, na-bless lang ako kasi doon sa seminar, nabanggit yung assignment. Actually, ito yung gusto kong pagdiinan po sa umaga po na ito, no? Yung salitang assignment. Kasi, paano natin ma-overcome na yung, para bang paikot-ikot lang yung buhay natin, kailangan natin malaman yung assignment natin sa Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay merong assignment na pinapagawa ang Diyos. Meron pong dahilan ng Diyos kung bakit tayo nabuhay. Merong dahilan ng Diyos kung bakit po tayo iniligtas ng Panginoon. Okay? Amen ba? Sabi diyan, malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapaya, kundi tulad ng dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa magitan ng buhay ko o kamatayan ko ay mapaparangalan ko si Kristo. Sabi ni Pablo, kahit dito ang sitwasyon ko, alam ko kung ano yung ginagawa ko. At sa lahat na nangyayari sa buhay ko, buhay man ako o mamatay man ako dito sa kulungan na ito, ang pinakalayunin ko is maparangalan ko ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng Bible sa atin, ang sabi ng Bible sa atin sa Efeso 2:8-9, sabi dito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kay Kristo. Amen po ba? Dahil sa biyaya ng Diyos, niligtas po kayo. Hindi sabi diyan, ito ay kaloob ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa uting ninyong gawa para walang mapagmalaki ang sinuman. Tayong lahat po, niligtas tayo ng Diyos mula sa kaparusahan ng kamatayan dahil po sa biyaya ng Panginoon. At yung kaligtasan na yon ay meron pong dahilan. Ang dahilan po, ito po yung dahilan sa verse 10. Ito po yung dahilan kung bakit ka niligtas ng Panginoon. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. For we are God's masterpiece. We are created as a beautiful Jesus. So we can do good things for us. Okay. Sabi dyan, we are God's masterpiece. Tayo daw po, ang bawat isa daw po sa atin ay God's masterpiece. Alam niyo po yung masterpiece? Yung masterpiece po is, yung word dyan is parang katulad ng poem. Yung tula. Masterpiece. Merong gumawa ng magandang tula. Ang bawat isa daw po sa atin ay hinulma ng Diyos
merong intention ng Diyos. Merong design ng Diyos sa atin na very unique po sa bawat isa po sa atin. At binuhay ng Diyos iyon, no? Of course, dahil tayo po ay nagkasala, nadunisan yung ating mga buhay, yung ating mga sarili dahil sa kasalanan, pero dahil kay Kristo po, ginawa tayong bago ulit ng Panginoon. At ang sabi dyan, so we can do the good things He planned for us long ago. Sa madaling salita po, ang bawat isa sa atin ay mayroong dinisenyo ang Diyos na dapat mong gawin na ikaw lang makakagawa kasi you are God's masterpiece. Ibig sabihin, you are not an accident. Nandito ka sa mundo na ito ng merong God-given assignment. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron kang assignment kay Lord. Nagawa mo na ba yung assignment mo? O ginagawa mo na ba yung assignment mo? Okay? Kaya ang tanong po is ganito, no? In this season of your life, ano or ano pa ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Sa season ng buhay mo ngayon, ikaw ay estudyante, ikaw ay magulang, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay senior, malapit na maging senior, o ano man. Ano pa ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Tanungin mo ngayon katabi mo, ano pa o ano at ano pa ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Alam mo ba? This is a very important question po. Either you are a mother, or estudyante man, nagtatrabaho, may business, o sa ministry man, or ano ang pinapagawa ni Lord? Either personal, either sa family, either sa career mo ngayon, meron bang pinapagawa pa si Lord? Either sa ministry, meron pa bang pinapagawa si Lord sa buhay mo para sa kanyang kaluwalhatian? Meron pa ba? Ano po ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon? Ngayong season mo na ito. Long time ago po, meron po akong parang nung time po na nung time po kasi na natapos po ako dun sa pag-aaral ko. Actually, hindi ko natapos eh. I mean, natigil ako dun sa pag-aaral ko sa secular. And then, bumalik yung parang sigla ko sa Panginoon. Pili ko nga that time, napunta kasi ako sa church 2002. I believe 2002. 2002. And then, ups and down din yung buhay ko that time. And then 2012, nagkaroon ng turning point ang buhay ko. At yung 2012 na yon, 2013, narinig ko itong message na ito about the seasons of life. Yung season sa buhay. Kaya nagkaroon ako ng evaluation at nagkaroon ako ng parang systematic na goal ko sa buhay about pagma-maximize ng season. Ito po ay natutunan ko sa isang pastor or leader or mentor na pinakinggan ko dati. Sabi niya, ang season ng buhay natin, ito po ay hindi naman po direct na biblically accurate po, pero ito yung parang evaluation niya pagdating sa buhay. No? Sa buhay na po natin, meron na pong season of starting season. 0 to 25. Ito yung learning. Sino dito? By the way, sino dito ang 0 to 25? Taas ang kamay. Age. Taas ang kamay. Yan. Alright. Okay. Yan. Ito daw po ang ating learning and preparation or discovering gifts. Ang tanong is, dito natin dinidiscover kung sino ba talaga tayo. Yung ating identity. And then, sino dito ang 25 to 45? Ayan. Okay? Ito daw po yung building ng ating career, no? Pag-build ng ating career, ng ating pamilya, ng ating ministry, o ng ating identity. Alam na natin yung identity natin, binibuild natin. At ako po, nandito ako sa season na ito. Actually, ini-evaluate ko rin yung aking sarili, no? Why am I here sa mundo na ito? Ano ang gagawin ko ngayon sa punto ng aking buhay, sa season ng aking buhay? At pag natagpuan natin itong searching season na ito, na-build natin, na-establish natin yung ating
career, family, ministry, and identity, dito natin maranasan yung success. By the way, whatever you are doing today, no, either you are a mother, and that is God's purpose for us, why not, no? Pwede po, kasama yan sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Now, meron pong success season, 45 to 65. Yun itong 45 to 65. 45 to 65. Ayan. Yan. Ito daw po yung maximum influence natin, productivity and leadership. Ibig sabihin, ito sa time ko na ito, alam na natin kung sino tayo. Alam na natin kung ano yung gusto natin gawin sa buhay. Alam na natin kung ano yung assignment natin sa Diyos. Kaya ang ginagawa natin dito sa time na ito ay minamaximize natin yung God-given assignment. God-given assignment. Alam mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. Alam mo kung ano yung galing or gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Ang ginagawa mo na lang is, how can I maximize my impact sa kingdom ni God? Do you evaluate? Do you see yourself dito sa mga season na ito? Sino po dito ang 65 plus? Wala. Wala pa. Ibig sabihin, dito po, kaya po, ako po, pag may matanda talaga sa church, gusto kong may matanda sa simbahan eh. Kasi, ito po yung, pag senior kasi, di ba, sasabihin nila, ay, senior na yan, wala na yan, lipas na yan. Alam niyo po, ang senior po, somebody said, no, ang pag-asa ng mga bagong henerasyon ay nandito sa mga tao na ito. Kasi itong significant season, itong mga senior na ito, nakita na nila yung buhay. Alam na nila yung buhay, lalo na sa perspective ng mundo at perspective ng Diyos. Kaya meron silang ipapasa yung legacy. Ano yung gusto nilang ipasa doon sa kanilang mga anak, doon sa ibang tao. Who will continue after me? Kaya mga kapatid, ang tanong po ngayon is, alam na po ba natin yung assignment natin sa Diyos? No? Alam ba natin? Kasi kung alam natin, mamamaximize po natin yan. Mamamaximize po natin yan. And lastly, nandiyan pa ba kayo? Live for the advancement of the gospel. Live for the advancement of the gospel. Si Pablo, kaya po siya masaya. No, nung sinulatan niya po yung Philippians, actually ang theme ng Philippians is joy, 21 times. Binanggit yung salitang joy sa Philippians. No, sabi niya, kahit ano daw po mangyari sa kanya, nakakulong siya. In fact po, nung nakakulong si Pablo, lahat daw po ng guard, imperial guards, doon sa imperyo ay nabahagi na ni Pablo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang pagkakulong ay hindi po nakahadlang sa pag-advance po ng gospel. Kaya, if we know our purpose, and if we know our God-given assignment, ang pinakalayunin po natin, palagi is yung ma-advance po natin yung salita ng Diyos. May pakilala natin yung salita po ng Panginoon. Amen? A purposeful life is measured not by personal achievement, but by our faithful participation in God's redemptive mission. In God's redemptive mission. That is our higher purpose of every believer, is to make Christ known sa ating buhay. Man's mission is achievement. Yun yung mission ng tao, achievement, mag-achieve sa buhay. But God's mission is to advance the gospel. That is God's mission. That's the reason bakit si Jesus po ay namatay doon sa cross. Kaya ang sabi ni Pablo, walang anuman ang lahat sa akin yun. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papano na ipapangaral si Kristo. Tama man o mali ang hangarin nila at patuloy akong magagalak. Anong context nito? Kasi may mga ibang nagsishare na iba yung motive nila. Pero sabi ni Pablo, kahit iba yung motive, hayaan mo na lang. Basta lang ma-preach yung gospel. Ganun yung heart ni Pablo. And sa verse
For, sabi diyan, I thank my God in all my remembrance of you. Sabi niya sa mga taga-Philippians, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with you. Because, sabi ni Pablo, nagpapasalamat daw siya pag nagpipray. Pag naaalala niya yung mga tao, yung mga taga-Philippians. Bakit daw po? Kasi because of your partnership in the gospel from the first day until now. Yung mga tao daw po, nakausap ni Pablo dito sa mga taga-Pilipos, ay meron silang partnership sa pag-a-advance sa gospel. Partnership. Ibig sabihin ng partnership, kanina, si Nathan, ay kagabi kasi, ay kahapon, bumili si Jen ng sword. No, sword. And sabi ni Nathan, dapat may shield dito. Pagka-partner ng sword, yung shield, no, partner. Ibig sabihin, meron silang ibang role, no? Yung sword sa shield. Tayo po, nandito po, we are all partners for the kingdom of God. Ibig sabihin ng partnership, wala po ditong boss sa atin. Ang boss lang natin si Jesus. Amen po ba? Amen. Lahat tayo pantay-pantay. At lahat tayo servant. And we have different role sa simbahan po na ito o dito sa kaharian po ng Panginoon. Amen? Merong important role ang bawat isa po sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron kang importanteng role sa church na ito. Either you are in the prayer ministry, you are in the leadership ministry, you are in the supporting ministry, or you are nasa field ka, ikaw yung nagbabahagi ng salita ng Panginoon, or you are the one bringing people to Christ, o ikaw yung nag-aayos ng simbahan, naglilinis ng church, ano man po yung role natin, lahat po tayo ay importante po sa church na ito. Your help po is so much appreciated for the glory of God. Amen po ba? Amen po ba? Yeah. Do you see yourself as partner for the kingdom of God? Amen. We have different roles. Kaya, gusto mo bang maging kabilang sa partnership to advance the gospel? Amen ba? Gusto mo bang maging kabilang sa partnership to advance the gospel? Amen ba? Amen. Why po? Bakit po? Kasi ang sabi ng verse 6, ito po napakalaga, as I end, tingin po kayo dito. Ito po yung napakalaga po sa buhay natin. Kasi ang sabi ni Jesus, sabi niya, He who began a good work in you will carry it the completion until the day of Christ Jesus. He who began a good work in you. Now, sino ba ang nagsimula sa buhay po natin? Ha? Sino po? Sino po ang nagsimula sa buhay natin? Si God, of course. Ang ating Panginoon. Ang sabi ng Bible sa atin, ang sino daw pong nagsimula sa buhay natin ay siya din po ang tatapos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya napaka-importante po yung tanong, gusto mo ba makipag-partner to advance the kingdom of God? And that question po is a question of invitation. A question of privilege. Gusto mo ba makipag-partner to advance the kingdom of God? Now, kung ayaw mo naman, okay lang. Why? Doon sa mga taong gusto, sabi ng Bible, lahat na po na ng simulan, tatapusin ng Panginoon. Ibig sabihin, may mga tao na they reject the invitation of God. They reject. But inibig sabihin, ang Diyos ay titigil. Ang Diyos ay hindi niya tatapusin kung ano na simulan niya sa buhay natin o doon sa plano niya. Either you are not participating, we are not partnering, or either you are partnering, God will make complete, will carry it to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya sa umaga po na ito,
tinatanong tayo ng Panginoon, ang buhay po ba natin ay naka-center sa purpose ng ating Panginoon? Ang buhay ba natin naka-anchor kay Christ? Alam ba natin yung God-given assignment natin? And are we participating, partnering doon sa advancement of God's kingdom? God's kingdom. And to advance the kingdom of God is our greatest privilege po. Amen? Sige po, tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Sa oras po na ito, magbigay tayo ng sandaling pagkakataon po na kausapin ang ating Panginoon. Let us reflect po sa mensahe po na ito. At kung mayroon man po dito, baka hindi mo masyadong naiintindihan yung sinasabi po ng Diyos sa umaga na ito. Marahil po, marahil ay baka wala pa si Jesus sa buhay mo. Baka hindi pa Lord si Jesus sa buhay mo. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa mundo na ito at na nasusunod sa buhay mo ay ang iyong sarili. And God is inviting you sa oras na ito. Kung sa tingin mo man malayo ka sa Diyos, sa tingin mo man ang buhay mo ay pinapamunuan pa rin ng sarili mo, God is inviting you to come to Him, to come to Jesus. And marahil sasabihin mo, Lord, nahiya ako kasi makasalanan ako. Lord, nahiya ako kasi marami akong pagkukulang. But God is telling you na mahal ka ng Panginoon. Namatay ang ating Panginoon sa Kristo para sa iyo, para bayaran ang iyong kasalanan at bigyan ka ng kapatawaran. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa Kanya, umamin, Lord, makasalanan ako. At patawarin niyo po ako, Panginoon. Gusto ko pong magsimula ng buhay. Gusto ko pong simulan yung buhay ko na ikaw yung sentro ng buhay ko, hindi ang aking sarili. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita, Panginoong Kristo, bilang Panginoon ng aking buhay. Bilang tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako at sinusuko ko po ang aking buhay para sa inyo. At sa mga nandito po na marahil nakakilala na sa Lord, matagal na sa pananampalataya, and sometimes because of the worries of this world, because of our responsibilities, or sometimes because nadi-disalign tayo sa purpose ng Panginoon, God is reminding us, saan nakaangkla ang buhay po natin. At kung napapalayo tayo sa God-given assignment ng Diyos, let us align ourselves this morning. Lord, gusto ko pong ituon ulit ang aking buhay po sa inyo. At palalahanan niyo po ako, Panginoon, kung ano yung pinapagawa niyo po sa akin sa season ng aking buhay ngayon. Yes, Lord. Remind ourselves, O God. Remind ourselves, O God, that we have a purpose. We have a calling, Panginoon. And we have an assignment, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, tapusin niyo po ang mensahe na ito sa kapangyarihan ng iyong salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat.